Isang malugod na pagbati ang aming ipinapaabot sa inyo mula sa pamunuan ng Central Luzon Conference at mula din sa Departamento ng Sabbath School at Media Production Center na siyang nangangasiwa ng ating lesson preview. Salamat sa inyong walang patid na pagtangkilik sa ating ginagawang pagtalakay ng leksyon na ang tema na ating pag-uusapan ay ang Iglesia, ang kanyang mga seremonya, at ang kanyang mga kaugalian, o yung title na Church Rites and Rituals. Ano-ano nga ba ang mga alituntuning sinusunod ng Iglesia at bakit ito ay mahalaga? Sa papanong paraan ito nakakatulong o nakakahadlang sa paglago sa pananampalataya? Yan po ang ilan sa mga tanong na ating sasagutin sa ating pagtalakay ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay pansumandaling manalangin. Mapagpala at makapangyarihan namin Diyos, kami ay lumalapit sa inyo sa oras na ito, sapagkat kinikilala po namin ang inyong kapamahalaan sa aming pong buhay. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng karunungan. Kaya nga po sa oras na ito, nais po naming hilingin ang inyo pong pamamatnubay sa amin. Samantalang kami po ay magtatalakay ng mga aralin na ito ay magiging bahagi ng aming paglilingkod sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan niyo po kami. At samantalang naririto, ang bawat isa ay nanunood at nagiging bahagi ng programang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat o dakilang Diyos sapagkat ibinigay niyo sa amin ang karunungan na nagbubuhat niyan sa kitaasan sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Sa iba't ibang grupo ng pananampalataya, maraming mga iba't ibang kinaugalian, mga rituals, mga ordinansa. Ang ilan ang tawag dito ay mga sakramento upang ipakita ang pagtanggap ng mga kaanib sa iglesia o di kaya ginagawa nila ito upang makatulong sa paghubog ng pananampalataya at ang mga kaanib naman ay maging instrumento sa iba't ibang paglilingkod sa iglesia. Alam niyo po sa kasaysayan ng iglesia, sa panahon na bago pa lamang ang iglesia na naitayo ng ating Panginoon, ginagawa nila ito upang sila ay magkabuklod-buklod, magkaisa sa gawain at lumago sa pananampalataya kay Kristo. Datapat, lalo pang naragdagan ang mga seremonya ng iglesia sa panahon ng Middle Ages, sa gitnang kapanahunan, na ito ay tinawag ng mga sakramento. Magkagayon man, sa panahon ng Reformation, ito ay naging mainit na usapin. Kung kaya ito ay nabago, mula sa salitang sakramento, ito ay tinawag na mga ordinansa. Kasabay ng pagtawag nito, mayroong mahalagang dapat na maunawaan kung bakit ito pinalitan. Sapagkat ang sakramento, ang ibig sabihin niyan ay kapag ginagawa ang mga bagay na yan, ay para bang mayroong kakaibang kapangyarihan, parang mayroong bertod na lumalabas na nagbibigay ng karapatan upang makuha ang pabor ng Diyos para maibuhos ang kanyang biyaya, kahabagan at pagpapatawad sa isang tao nagkasala. Halimbawa, sa komunyon, may mga paniniwala na sa panahon na idinalangin na ang mga elemento ginagamit sa komunyon, katulad ng alak at ng tinapay o ng ostya, ito ay nagiging aktwal na dugo at katawan ni Kristo. Ang tawag po diyan ay transubstantiation. Ngunit ang ganitong katuruan ay tinutulan ng mga protestante at iba pang mga evangelical groups na sa panahon ng Reformation, ito po ang dahilan kung bakit makikita po natin na ang komunyong ito ay, kung tutuusin, ito lamang ay ginagawang pag-alala sa sakripisyo ni Kristo sa krus upang tumibay ang pananampalataya sa pag-asa sa mabiyayang pagkakaloob ng kahabagan ng Diyos, na ang isang tao ay malinis at mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Hindi dahil sa naging karapat-dapat ang tao dahil sa pagtanggap
at pagkain ng aktwal na dugo at laman ni Jesus, kundi ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa atin na kahit tayo ay di karapat-dapat, nilakipan tayo ng kanyang katwiran at hindi ibinilang ang ating mga kasalanan. Kaya tayo mga Seventh-day Adventist, kasama tayo sa ibang mga evangelical groups na naniniwala na ang komunyon o Santa Cena ay simbolo lamang at paglalagay sa ating isipan ng ginawang sakripisyo ni Kristo sa krus at walang kapangyarihan sa mga elemento mismo na ginamit, kundi yung kapangyarihan ay nasa ating pananampalataya kay Kristo para maging makapangyarihan ito sa ating buhay na nagiging bahagi tayo ng ordinansang ito. Bukod dito, kaya ordinansa ang tawag dahil si Jesus mismo ang nagbigay halimbawa upang ating gawin. Ang sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 3, ang talata ay 15, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung gayon, mapapansin natin na napakaraming mga ritual, seremonya na ginagawa ng iba't ibang mga samahan ng pananampalataya o mga sekta ng pananampalataya. Subalit si Jesus ay nagbigay lamang ng 3 mga ordinansa para tularan natin ang kanyang ginawang halimbawa. At ano-ano ang mga ordinansang ito? Una yung bautismo, communion service, o Lord's Supper, at saka yung foot washing. Ano ba ang kahulugan ng mga ito? Sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa sangkakristyanuhan, ano ang mga maling paniniwala ng mga ordinansang ito? At paano ito makakatulong upang tayo ay lalong lumago kay Kristo? Una, pag-usapan po natin yung ibig sabihin ng bautismo. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, ang talata ay 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. So ang bautismo pala sa banal na kasulatan ay simbolo ng paghugas o paglinis ni Kristo sa ating mga kasalanan. Kaya't ang bautismo ay may mga requirements o pamantayan na sinusunod para isang tao ay dapat ng mabautismuhan. At ano ba ang sinabi ng Biblia tungkol dito? Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, ang talata ay 19, ang sabi dyan ay, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano pong una na binabanggit sa banal na kasulatan? Ang isang tao bago tumanggap ng bautismo, kinakailangan siya ay nakahanda na maging alagad ng ating Panginoon. Sapagkat ang bautismo, yan po ay test of fellowship. Ito po ay sinusunod ginagawa upang ang isang tao ay mahanda na ganapin ang mga pamantayan ng iglesia ayon sa nakasulat sa salita ng Diyos. At dahil dito, ito rin ay pasimula ng paglakad sa pananampalataya kay Kristo. Kaya nga ang wika sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, ang talata ay 15, at sinabi sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi ay parurusahan. Ano pang ibig sabihin nito, mga minamahal na mga kaibigan? Matapos ng isang tao ay nakahandang sumunod sa pamantayan na sinabi ng Panginoon, tagubilin niya sa iglesia, kinakailangan talaga siyang matuto sa Panginoon. Siya ay maaaralan ng ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo, ito po ay nagbabago ng buhay. At dito nakasalalay ang atin pong pananampalataya. Kung ano ang ating natutunan, kung ano ang liwanag, kung ano ang mga aral na ating natanggap. Kaya papasok dyan nung susunod na mga hakbangin, ay magkaroon tayo ng ganap na pananampalataya doon sa ebanghelyo na itinuturo sa atin. At pagkatapos na manampalataya,
kinakailangan na magsisi. Magsisi sa alin? Magsisi sa mga kasalanan. At ang isang tao, alam niyo pong isang tao ay nagkakaroon lamang ng pagsisisi sa kanyang kasalanan kung mayroong nagpapaunawa. Kung sa kanyang sarili mismo ay tinatanggap niya na mayroon siyang pagkukulang o kakulangan. At dito, mapapansin po natin na napakahalaga na ang isang tao ay magkaroon ng panibagong kaisipan sa kanya na baguhin niya ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Kaya ang sabi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, ang talata ay 38 yung binasa po natin, ay ang panawagan ni Pedro ay sila ay magsisi. So, makikita po natin na napakahalaga na ang bautismo pala ay paraan na tayo po ay lumakad sa panibagong buhay, panibagong paniniwala, sapagkat tinatanggap natin na ang dati nating mga pinaniwalaan ay malayo sa mga katuruan ng salita ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang isang sanggol ay hindi dapat na mabautismuhan. Kasi hindi pa siya maaring manampalataya, magsisi sa kanyang kasalanan, ni maturuan man at magkaroon ng panibagong pasimula sa ating Panginoon. So, kaya ang bautismo ito po ay simbolo na tayo po ay tinatanggap natin sa publiko ang ating pakikipagkaisa kay Kristo at nakahanda tayong sumunod, manampalataya, na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, yung simbolo na yon na tayo din po ay namamatay sa atin pong lumang pagkatao at pagkatapos kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, tayo po ay makakalakad sa panibagong buhay. Yan po ay nakatala sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, ang talata ay 3 at 4. Ang wika ay, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo nga'y nangalibing nakalakip ni Kristo na kung papaanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So dapat ang bautismo ay ito po ang nagiging memorial ng resurrection ng ating Panginoon na dapat nating ipagdiwang. Hindi yung literal na araw na kung saan si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Dahil ang wika sa talata na binasa natin, kung tayo po ay nabautismuhan kay Kristo, kung paano nabuhay na maguli ang ating Panginoon sa mga patay, dapat nating ipagdiwang na tayo din ay muling mabubuhay sa panibagong buhay kay Kristo, na tayo ay lumakad ng naayon sa kanyang mga pamantayan. So ano po ang ibig sabihin ng talatang ito? Ang ating lumang pagkatao ay nailibing sa tubig at babangon tayo kay Kristo, magpapasimula tayo ng panibagong buhay. Sa ganung paraan, si Kristo ay nagiging Panginoon at tagapagligtas na ng ating buhay. Kaya yung buhay natin na dati nating ipinamuhay sa pamamagitan ng makalamang pamumuhay, ay ipinapamuhay na natin sa pananampalataya sa ating Panginoon. Na tayo ay binibigyan ng pag-asa na maaari pala tayong makapagpasimula sa paglakad sa isang maayos at matuwid na pamamaraan ng pamumuhay. So ang bautismo ay isa rin na pamamaraan na tayo po ay tinatanggap na magiging kaanib ng iglesia. Ang sabi sa aklat ng banal na kasulatan, babasahin ko po ito sa English sapagkat nais ko pong diinan ang ilang mga mahalagang kataga rito. Sa King James Version, ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, ang talata ay 41 at 47. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls, praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Anong sinabi? Yung mga nabautismohan ay idinagdag sa iglesia. At kaya sila naidagdag sa iglesia sapagkat una muna, natamo nila yung kaligtasan kay Kristo
Sinampalatayanan nila ito at sila ay nabautismuhan at pagkatapos idinagdag sila bilang kaanib ng iglesia. So, nangangahulugan pala mga ginigiliw naming tagapanood. Yung bautismo ay hindi dapat natin kinatatakutan sapagkat ito ay pagpapasimula ng paghakbang bilang isang ganap na Kristiyano at pagiging kaanib ng iglesyang iniligtas ng Panginoon at kanyang babalikan sa kanyang ikalawang pagparito. Kasabay nito ay ang pagtanggap din ng Banal na Espiritu. Nabasa natin kanina sa Banal na Kasulatan na isang taong nabautismuhan ay tinatanggap niya ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Upang sa pamamagitan na ito, magabayan ang isang mananampalataya sa gawang paglilingkod sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang isang taong nabautismuhan kay Kristo ay nagkakaroon ng mga espiritual na kaloob. Dahil ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng espiritual na kaloob sa isang mananampalataya na naibilang sa iglesia, kung kaya't ang espiritual na kaloob na ito ay kanya ding magagamit para patibayan ng iba at lalo siyang maging ganap na isang tunay na alagad ng ating Panginoon. Alam niyo po mga ginigilaw naming taga-subaybay, noon ang bautismo ay katulad ito sa seremonya ng pagtutuli o circumcision, na ito'y ginagawa bilang isang simbolo na isang tao, bagamat siya ay hindi kabilang sa Hudyo, o kaya siya naman ay Hudyo, ay kinakailangan niyang masircumcise o matuli upang siya ay maging ganap na kabilang ng bayan ng Israel. Kung magkagayon, ito'y pamamaraan na ipinapakita ng isang taong natuli na ay siya ay magkakaroon ng katapatan sa grupo doon sa komunidad na kanya pong kinabibilangan. Maging ikaw man ay talagang tunay na ipinanganak na Hudyo o ikaw man ay galing sa ibang mga lahi na gusto mong maging Hudyo, lilipat na ang iyong katapatan doon sa komunidad na bago mong kinabibilangan. At yan po ang dahilan kung bakit napakahalaga ang bautismo na maranasan ng isang Kristiyano na gustong sumunod sa ating Panginoon. Ano naman ang ilan sa mga maling paniniwala pag pinag-uusapan natin ang bautismo na maaaring ito ay makahadlang sa paglago natin sa pananampalataya? Sabi ng iba, ang bautismo ay isang paraan na mabigyan ng pangalan. Alam niyo po, hindi. Ang bautismo ay hindi pagbibigay ng pangalan, kundi ito po ay pagpapakita na tayo po ay nakatalaga sa Panginoon. Kaya nga, sa atin po na mga Kristiyano, lalo na ang evangelical groups of believers, ay hindi dapat talagang binyagan ang sanggol sapagkat hindi po ito ay ayon sa turo ng Banal na Kasulatan. No? At isa pa, ang bautismo sa Biblia ay kinakailangan lubog, hindi wisik, hindi buhos, sapagkat ang original word ng bautismo ay galing yan sa Greek word na baptizo, nang ibig sabihin po ay immersion o paglulubog. Simbolo, na binanggit ko nga kanina, tayo na mamatay sa ating lumang pagkatao at pagkatapos bumabangon sa libingan ng tubig at lumalakad sa panibagong buhay. Ngayon ang tanong, gaano ba kahalaga ang bautismo at paano ito makakatulong sa ating paglago kay Kristo? Mga minamahal na mga kaibigan, ang bautismo ay pagpapasimula ng paglakad natin sa pananampalataya. Hindi tayo lalago kay Kristo kung hindi tayo nagpakita ng ating katapatan sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nangangailangan ng isang tao na gustong maging kandidato para sa kaharian ng ating Panginoon, kinakailangan niyang maranasan ang tinatawag nating espiritual na kapanganakan. Yan ang dahilan kung bakit ayon sa aklat ng Juan na atin pong babasahin. Sa aklat ng Juan 3, 5 at 6 ay ito po ang binabanggit ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So, nangangailangan talaga ng isang tao ay maipanganak sa espiritual na kapanganakan, sa tubig at sa Espiritu. At paano po ito mangyari?
Ito po ay nangyayari lamang sa pamamagitan ng bautismo. So, hindi makakarating kay Kristo ang isang tao maliban na lamang siya ay nabautismuhan sa tubig o pinanganak sa tubig at sa Espiritu. Ito ay simula ng espiritual na kapanganakan. Alam niyo po kung bakit talagang dapat sa isang tao na ipanganak na muli? Dahil yung unang kapanganakan natin ay mayroon pong problema. Yung physical na kapanganakan natin, ang sabi ni David, we are born sinful. Tayo ipinaglihi at inanyuan sa kasalanan ng ating mga magulang. Kapag tayo ay naranasan natin ang ikalawang kapanganakan, o yung tinatawag nating pagiging born again, tayo po ay nababago ang ating buhay. Dati po tayo makasarili, subalit kapag tayo nasa kay Kristo na, natututunan na tayong magbigay, magparaya, sapagkat yun ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaibigan, nanonood ngayon, kung sakasakali na ang bautismo na tinanggap mo ay hindi pa yung bautismo na ibinautismo kay Jesus, huwag kang mag-atubili. Hanapin mo ang katotohanan. Magsaliksik ka sa banal na kasulatan. At ako'y naniniwala, masusumpungan mo ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Pag-usapan po naman natin ang Santa Cena. Ang Santa Cena o ang Lord's Supper, simula na ito ay gawin ng ating Panginoon kasama ng mga alagad na bago ang kahulugan nito. Sapagkat dati-rati ang Santa Cena o yung Lord's Supper, ito po yung pagdiriwang sa tinatawag po nating Passover Feast. Ito po ang isa sa pinakamalaking selebrasyon o kapistahan na ginagawa ng mga Hudyo. Ang Passover Feast, ito po ay pagdiriwang ng kabutihan ng Diyos na sila ay pinalaya doon sa lupain ng pagkaalipin doon sa Ehipto at pagkatapos dinala sila sa lupain ng pangako. Subalit, tayo rin, simula nung gawin ito ng ating Panginoon kasama ng mga alagad, ang simboleng to sa atin, tayo rin ay pinapalaya ng ating Panginoon sa pang-aalipin ng kasalanan. Sa papanong paraan? Sapagkat sinasariwa sa ating isipan na tayo po ay nananampalataya sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Na tayo po ay nakikipagtipan muli sa Kanya sa pamamagitan ng ordinansang ito. Kaya nga, malino na binabanggit sa banal na kasulatan na si Kristo ang naging katuparan, na siya na yung tupa na once and for all siya ay inihandog para sa katubusan ng atin pong mga kasalanan. Kaya napakabuti ng Diyos, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat ang Santa Cena, ito po talaga ay ginawa ng Panginoon para ang lahat ng mga kaanib ng iglesia na tumanggap sa Kanya ay bigyan ng pribilehiyo na alalahanin at makasalo ang iba pang mga mananampalataya upang ito po ay maging subukan at simbolo ng tinatawag po nating fellowship. Fellowship sa mga kapatid, at hindi lamang yon kundi ito rin ay simbolo ng kanilang pagkakaisa. Kaya nga kung babasahin po natin sa banal na kasulatan, ang Santa Cena, hindi lamang ito ginagawa isang beses isang taon, 3 beses isang taon, kundi mababasa po natin nung una pa lamang ng mga Kristiyanong nanampalataya sa ating Panginoon sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 2, ang talata ay 46. Ito po ang ating mababasa. At araw-araw, sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay, sa bahay-bahay, at nagsisikain na may galak at may katapatan sa Diyos. Mga minamahal na mga kaibigan, ito po pala ay pagkakataon para sa mga kapatid na lalo silang tumibay sa kanilang pananampalataya. Sila po ay magpalakasan at magpasiglahan sa kanila pong bagong pananampalatayang tinanggap. So, kung ginagawa din po natin ito sa atin pong bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, ito ay dahilan upang ating sundin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa aklat ng 1 Corinthians chapter 11 verse 25 and 26, at gayon din naman hinawakan ang saro, pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito
at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya maliwanag sa talata natin pong binasa na ang Santa Cena ay simbolo ng kamatayan, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, at lalong higit tinitingnan po natin, tumatanaw tayo sa kanyang ikalawang pagparito na kung saan inihahayag natin sa tuwing tayo po ay nagiging bahagi ng ordinansang ito. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, ang talata ay 27, dumampot siya ng isang saraw at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na sinasabi, magsinom kayong lahat diyan, sapagkat ito'y aking dugo na nabuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So ang Santa Cena ay simbolo rin ng pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay muling makipagtipan sa Diyos, magkaroon ng panibagong commitment sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pagkakataong muli na malinis tayo sa ating mga kasalanan, sapagkat itong Santa Cena ay sapat na para tayo po ay mahugasan sa atin pong mga kasalanan kung sakasakali na pagkatapos na tayo mabautismuhan ay tayo napalayo sa ating Panginoon. Kaya binabanggit nga at nais ko pong sabihin sa inyo, mga ginigiliw naming taga-subaybay, na hindi na natin kailangan na bautismuhan o yung rebaptism pagka tayo ay nakagagawa ng mga labag sa pamantayan ng Panginoon. Maliban lamang sa mga special na mga pagkakataon na kung saan talagang hinihiling na kinakailangan tayong i-rebaptize. Dahil nga, yung pakikipag-usap ng Panginoon kay Pedro, ito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 13, ang talata ay 10, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis na kayong lahat. So, mga minamahal na mga kaibigan, ito po ay natatanging pamamaraan na ibinigay ng Panginoon sa Iglesia, sapagkat ang Santa Cena ay is parang miniature of baptism na sa ganung kaparaanan ay sapat na ito para tayo po ay maging bagong muli at muli tayong lumakad na kasama ng Panginoon at lumakad na may katiyakan sa ating Panginoon. Ano naman po ang ilang maling paniniwala sa pagdating ng Santa Cena? Maraming mga mananampalataya ang ayaw na maging bahagi nito sapagkat iniisip nila na ako ay makasalanan, ako ay hindi karapat-dapat. The more na pag nararamdaman natin na tayo ay makasalanan, the more na tayo pa ay kailangan na maging bahagi ng Santa Cena. Ang sinasabi lamang sa banal na kasulatan na dapat tayo maging handa ay yung mga tao na pagka minsan kaya lamang sila nagpa-participate o nagiging bahagi ng komunyon o ng Santa Cena kasi para matugunan lamang yung kanilang material na pangangailangan. Halimbawa, sila ay nagugutom. Gusto lang mapunan yung kanilang o maibsan yung kanilang gutom. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 11, kung kayo ay nagugutom, kumain na kayo sa bahay. Sapagkat ang Santa Cena sa iglesia ay malaki po at halaga ang kahulugan nito sa ating pong buhay na hindi natin dapat na basta-bastang ginagawa na walang tamang pagkaunawa, walang tamang magandang isipan ang ating pong dahilan kung bakit tayo nagiging bahagi nito. Pag-usapan po naman natin yung tinatawag po nating foot washing. Ang foot washing, ito po ay bahagi na ginagawa sa panahon ng Santa Cena. At ang sinabi ng ating Panginoon, ito ay ginawa ng ating Panginoon sapagkat nakita niya na yung mga alagad ay hindi handa na makisalo sa ating Panginoon sa hapunan. Nakita niya na sa kanilang puso, naroon pa rin yung inggit, yung pagmamataas. In fact, naandun na handa na ang lahat, subalit ang kanilang iniisip sino ang magiging dakila sa kanila sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoon ay siya ang nagkusa. Kinuha yung palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Niwala man lang nagkusang tumulong sa ating Panginoon
Si Pedro, na madalas na nakikipag-usap sa ating Panginoon, nagsabi siya, nung siya lapitan ng Panginoon, sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talata ay 6 at 8, ay ito pang ating mababasa. Gayon lumapit siya kay Pedro, sinabi niya sa Panginoon, hugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, hindi mo nalalaman ngayon, datapat malalaman mo pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. So, ang paghugas, mga minamahal na mga kaibigan, sa mga paa, ito po ay simbolo ng pagpapakumbaba. Pero sa pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap ng Panginoon kay Pedro, hindi lamang ito ay simbolo ng pagpapakumbaba, ito rin ay simbolo ng pakikipagrelasyon ng Panginoon kay Pedro. Na para bang sinasabi ng ating Panginoon, kung ayaw mong magpahugas ng paa, wala tayong relasyon. Wala kang bahagi sa akin. So, ang paghugas pala ng paa ay isang simbolo na tayo ay mayroong malalim, mayroong maganda relasyon sa ating Panginoon. In fact, sa banal na kasulatan, ang paghugas ng mga paa ng mga bisita na dumadalo o pumupunta sa isang bahay, yan po ay simbolo na ikaw ay welcome doon sa sambahayan o kaya sa tahanan na iyong pinupuntahan. Kaya nga, yayamang ganito po ang pakikipag-ugnay, pakikipag-usap ng ating Panginoon kay Pedro. Ang sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 13, ang talata ay 14, sabi niya, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng iyong mga paa, kayo naman ay nararapat na maghugasan ng mga paa ng isa't isa. So, ito po ang ibig sabihin nito, ang isang tao na naging bahagi na ng iglesyang itinayo ni Kristo, kinakailangan na siya ay maging bahagi ng paghugasan ng paa. At ang paghugasan ng paa ay nangangahulugan na kung sakasakali ako nakakita ng pagkakamali sa aking kapatid, kinakailangan na willing ako na maging bahagi sa paglinis ng kaniyang buhay. Pero nakalulungkot lang isipin, mga minamahal na mga kaibigan, pagkaminsan, hindi na nga tayo nakakapaghugas ng mga pagkukulang o ng kasalanan ng isang tao, hindi tayo nakakatulong para siya ay maging malinis sa harapan ng Panginoon. Pagkaminsan tayo pa naging instrumento sa pagsira, sa pagdumi ng buhay ng iba sa pamamagitan ng mga hindi maingat na ating pagsasalita. Sa pamamagitan ng mga pagdududa pagkaminsan, sa pamamagitan ng mga negatibong isipan na nagiging dahilan upang ang buhay ng isang tao, sa halip na maging malinis, ito pa ay nagiging marumi. Kaya nga, siguro ang dapat natin gawin, napakahirap kasi pagkaminsan na mag-correct, maitama ang isang pagkakamali, ang isang kasalanan. Minsan, gusto mo nang makatulong, ay nagiging negatibo pa ang dating doon sa mga tao na tinutulungan mo. Kaya siguro ang maganda, maging open tayo. Pwede natin sabihin, ako, willing ako, na kung sakasakali na may pagkukulang ako, pwede mo akong i-correct, pwede mo akong itama, pwede mo akong pagsabihan. Yan sana ang maganda. Pero ang tanong naman, ngayon, ikaw ba ay willing ka na magpahugas at mahugasan ng iyong buhay ng iyong kapatid? Kaya alam niyo po, itong mga pinag-aaralan natin, yung bautismo, yung Santa Cena, at yung foot washing, ito po ay napakagandang pamamaraan na ginawa ng ating Panginoon upang tayo po ay lalong mapalapit sa Kanya. Kaya nga ang aking pong dalangin, ayamang naunawaan po natin ang kahalagahan ng mga ordinansang ito. Sana po, sa paggawa natin ito, hindi lamang parang isang seremonya, isang ritual, kundi ito'y maging makabuluhan sa bawat isa sa atin sapagkat tayo po ay ginagawa natin ito dahilan sa ang layunin po natin, magkaroon tayo ng panibagong karanasan sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nais ko po kayong ayayahan sa isang panalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sapagkat ang inyong pong halimbawa na inyong iniwanan sa inyong mga tagasunod ay maaaring maging instrumento
kung tama po ang aming paggawa nito, kung tama po ang aming kaisipan, kung tama po ang paggawa namin ng mga bagay na ito ay makakatulong upang magkaroon kami ng panibagong karanasan sa inyo at lalo kaming mapalapit sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na sana po ang bawat isa na naging bahagi ng programang ito ay maging karanasan ng bawat isa na ginagawa namin ito sapagkat ito ay kapangyarihan sa aming buhay at ito ay maghahanda sa amin sa inyong nalalapit ng kahariang itatayo. Nawa, Panginoon, tanggapin niyo po kami, ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. At kami po ay laging makalakad sa panibagong buhay. Nang sa ganon, makagawa po kayo ng makapangyarihang bagay sa aming buhay sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.